Hello, Project Life. I'm Jessica and this is my husband, Mark. Um, Gusto sana namin mag-share ngayong gabi ng aming mga nararamdaman, mga realization during this pandemic at enhanced community quarantine. So, ako, nung una kong malaman na nakapasok na dito sa Pilipinas yung COVID-19, syempre natakot talaga ako. Sabi ko nga, hala, paano na kaya? Wala pa namang vaccine pa para doon. Tapos hanggang sa naglabas na yung government na sabi nga nila lockdown pero enhanced community quarantine, which is dito lang sa loob ng bahay, hindi pwedeng lumabas, limitado lang ang paglabas at iilan lang ang pwedeng lumabas. Nakaramdam ako na parang, ay, limitado na yung kilos namin. Hindi ko na makikita yung mga friends ko, yung mga katrabaho ko, through videos na lang. Tapos pag nakakapanood ako ng mga balita mahal sa news, yung mga tumataas na bilang ng mga yung mga positive, parang lalo kong natatakot. Pakiramdam ko, hala, ano na kaya mangyayari ngayon sa mundo? Hindi lang dito sa Pilipinas, iba't ibang mga bansa, meron na. Pero, mas nanaig yung pakiramdam ko kasi isip ko, ano ba dapat ang mga reaction ko? Dapat ba magalit ako? Dapat ba mainis ako? Dapat ba matakot ako? O kaya maparanoid? Hanggang sa naisip ko, na lagi sinasabi ni Lord sa akin, na manatili, yung be still, keep calm. Kasi si Lord ay Lord pa rin naman eh. Hindi man natin siya nakikita, di ba? Hindi man natin alam kung ano nangyayari, bakit nagkakaganito. Pero tinuturuan tayo ni Lord na dumepende sa Kanya. At yun yung naramdaman ko. Mas naramdaman ko siya. May mga, kung dati hindi natin napapansin yung distansya, ngayon nararamdaman na natin na nakakamiss din pala. Pero thank God, mahal ano, kasi may Zoom, may social media, may paraan para makita natin, makapag-kumustahan tayo at sa mga small group namin, sa mga topic about kay Jesus, mas nararamdaman ko yung kabutihan niya. Yung message ko para sa mga frontliners, sa mga nakakaranas ngayon ng depression, ng worriness, kalma lang, sabi nga ni Lord. Huwag kang matakot. Idepende mo lang yung sarili mo sa Kanya. Kasi hindi natin magagawang baguhin talaga yung nangyayari ngayon. Hindi natin kasi alam kung anong mangyayari pa. Pero hayaan natin si Lord yung bumago sa atin. Hayaan natin siya yung sa pamamagitan ng sitwasyon na to, na problemang to, babaguhin niya yung pag-iisip natin, kung paano tayo tumingin sa problema, babaguhin niya yung reaksyon natin, at kung paano tayo makikitungo sa iba. Nagpapasalamat nga ako sa government eh. Sipin mo, gaya nung nabasa ko sa social media, sa ibang bansa, sabi nila sa Amerika ay wala daw relief goods, walang yung mga utility bills, continuous pa rin. Pero dito sa Pilipinas, isipin mo yun, kahit na kapiranggot, ipagpasalamat natin na nakatanggap tayo. Amen. Isang magandang bagay yun na inaalala tayo ng government. Tapos nagtutulong-tulong yung may mga pera, nagbibigay sila ng mga relief goods, nagbibigay ng pera. Mas nakikita mo sa sitwasyong to yung kabutihan ni Lord kasi nagbibigay, na nakikita mo yung mga kabutihan ng ibang tao. Tapos ang natutuwa ako para sa mga frontliners, sa mga nurse, sa mga doktor, kasi isipin mo, buhay nila yung isinasaalang-alang nila para sa mga pasyente na kailangan nilang pagalingin. Kasi kung wala sila, sino ba ang gagamot dun sa mga, di ba, sa mga nag-positive? Sila lang din naman kasi may alam pagdating sa medisina, sa paggagamot. Kaya ang dapat lang natin gawin, sumunod sa gobyerno, yun yung part natin, at higit sa lahat, manalangin tayo. Kasi sa mga bagay na hindi natin nakokontrol, prayer lang talaga yung katapat. At pagtitiwala sa Panginoon. At pagkilos na rin. Kailangan nating maging positibo sa kabila naman nangyayaring ito. Kailangan nating itiwala sa Panginoon ng lahat. Ikaw, anong masasabi mo naman yung experience mo? Ang na-experience ko this quarantine,
nag-worry din ako kasi isa ako sa mga empleyadong nakaranas nung no work, no pay. So, nag-worry din ako sa family ko. Siyempre, kahit pa tumutulong pa rin ako. Hindi ko alam kung paano ko sila masusustain sa lahat ng pangangailangan nila. And then, lagi kong pinagpipray na sana lahat tayo ay makaiwas sa pandemic na to, maging safe na tayo lahat, and then malutas na tong problemang ito sa ating mundo, hindi lang sa atin, hindi lang sa tulong ng ang bawat isa kundi sa tulong ng Panginoon. Yun yung napaka-bisa is prayer talaga. Every time, every day, ganyan na naranasin natin ngayon. Magpakatatag lang tayo, and lahat ay isuko natin sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Alam naman natin na nandiyan lagi yung banal na Espiritu para gabayan tayo sa araw-araw. Mahal, kahit na nawalan ka ng trabaho. Nung nawalan kasi siya ng trabaho, kasi isa siya sa first leave, naramdaman ko yung nararamdaman ng iba na nawalan din sila ng hanap buhay. Pero tinitinan namin mag-asawa yung positive side na nawalan siya ng trabaho, ligtas naman kami at wala kaming sakit. Siguro yun yung ipagpasalamat natin. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, laging pagpapasalamat ang ating ipauna. Laging may pusong pagpapasalamat. Nawa ay hilumin ng Panginoon ang mundong ito. Ito pong kantang aming iaalay ay para sa lahat at aming ipinapataas sa Panginoon.